Marami ang umasa, marami ang naghintay, at hanggang ngayon ay marami pa rin ang umaasang magiging susunod na Bitcoin si Pi Network. Pero habang patuloy ang paglipas ng panahon ay tila pababa ng pababa ang performance ni Picoin. Sa video na ito ay bibigyan po natin ng mas malalim na paliwanag kung bakit tila bumabagsak ang tiwala ng market kay Pi Network. Atin pong iisa-isahin ang mga problema na kinakaharap nito gaya po ng kawalan ng dApps, kulang sa access at mababang demand. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan. Simulan po natin sa kung ano po ang nangyari kay Pi Network ngayon pong July 2025. Yan, ayon po sa pinakahuling datos mula po sa PiScan ay lumampas na po sa 405 million ang kabuuang bilang ng Pi tokens na hawak sa mga centralized exchanges ngayong July. Noong unang bahagi ng buwan ay nasa 370 million lamang ito. Ibig sabihin ay halos 10% na ang nadagdag sa supply sa loob lamang ng ilang linggo. Ang paglobo ng supply ay hindi naman sinabayan ng pagtaas ng demand or trading volume. Sa halip ay bumagsak palalo ang presyo ni Picoin. Ayon po dito sa BN Crypto ay bumaba si Pi sa kanyang pinakamababang presyo na 0.419. Ayan, mababa na po siya. Ito na po ang all-time low mula nang siya ay ilista sa mga exchanges. Kaya ang tanong, bakit po patuloy ang pagbagsak kahit pa may mga bagong features? Hindi ba sapat ang mga bagong update ng PiCore team? Nitong nakaraang buwan ay inilaunch po ng PiCore team ang ilang bagong update tulad po ng Buy Pi feature kung saan ay pwedeng bumili ng Pi gamit ang fiat money. Meron ding App Studio at saka Ecosystem Directory Staking na inilaunch. Pero sa kabila ng mga update na ito ay hindi pa rin po tumataas ang presyo ni Pi. Ibig sabihin ay walang sapat na kumpiyansa ang market sa mga hakbang na ito. At ang dahilan, wala pa rin tunay na gamit si Picoin. Ang mga bagong update ay hindi pa sapat para patunayan na si Pi ay may real-world utility. Yan, ngayon ay ano naman ang sinasabi ng mga analyst tungkol dito. Isa po sa mga analyst ay si Ginoong Kim H. Wong. Isa rin po siyang taga-suporta ng Pi Network. At siya po ay naglabas ng babala. Ayon sa kanya ay may dalawang pangunahing problema itong si Picoin. Una ay ang kawalan ng decentralized applications or dApps. Ibig sabihin ay kakaunti o halos wala pang apps kung saan pwedeng ipalit ang Picoin para sa mga produkto or serbisyo. Kaya kung may hawak ka mang Pi, wala ka namang mapaggagamitan nito. Pangalawa, ang sistema po ng lock tokens. Kung nailipat mo na sa iyong wallet ang Picoin mo, ay nakalak ito at hindi mo agad magagamit. Ito ay malaking sagabal para sa kahit anong uri ng economy na gusto sanang buuin sa loob ng Pi Network. Ngayon ay may pag-asa pa ba itong si Picoin? Ayon po ulit kay Ginoong Kim H. Wong ay kailangan pong umaksyon agad ng PiCore team. Kailangan po nilang buksan ang mga apps sa lalong madaling panahon at magsagawa ng second migration ng mga tokens. Kung hindi ito magagawa agad ay lalo pang lalala ang sitwasyon ni Picoin. Maging si Ginoong Ray Youssef, siya naman po ang CEO ng NoOnce at dating co-founder ng Pax Full, ay nagsabi rin ng katulad na pananaw. Ayon sa kanya ay maraming users ang na-attract ni Pi pero kulang sa developers. Wala pang sapat na platform kung saan pwedeng gamitin si Pi. Ang mining aspect ay naging matagumpay pero
ang developer adoption ay kulang na kulang. Ngayon ay bakit hindi po sapat ang milyong-milyong users? Totoong milyong-milyon ang gumagamit ng Pi Network. Marami ang nagmimina araw-araw. Pero kung pagtitignan ang long-term value ng isang crypto project, ay hindi po sapat ang dami ng mga users. Kailangan ito ng tinatawag na ecosystem utility. Kung walang utility po si Picoin ay magiging mahina ang kanyang tindig sa market. Kahit pa siya ay mailista sa mga malalaking exchanges gaya ni Binance. Sa halip na tumaas po ang presyo, posible pang maganap ang massive sell-off o sabayang pagbebenta ng mga may hawak kay Pi. Ito ay maaring ikasira palalo ng reputasyon ng project. Harayan para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts na umaasa sa paglago ni Picoin ay ito po ay isang wake-up call. Kailangan po nating maunawaan na ang hype lamang ay hindi po sapat. Ang tunay na halaga ng isang crypto ay nakabase po sa kung paano ito nagagamit sa totoong buhay. Kung nakataya ang iyong oras at effort sa pagmimina ng Pi araw-araw, ngunit wala ka namang magawa sa token na hawak mo, mapapaisip ka kung sulit pa ba ang pag-asa. Kung hindi po ma-actionan ng Picore team ang mga pangunahing problema gaya ng kawalan ng utility at access, ay maaring tuluyan ng mawalan ng tiwala ang market. At bilang panghuli, ay masasabi kong malaki po ang potensyal ni Pi Network kung maipapakita po nito ang totoong gamit ng kanyang coin. Pero hanggang ngayon ay nananatili po itong isang malawak na social movement na walang malinaw na direksyon sa technology. Hindi po talaga sapat ang dami ng tao. Hindi rin sapat ang mga update kung hindi naman na-address ang core issues. Kailangan ng mas mabilis na aksyon. Kailangan ng mas maraming dApps. Kailangan ng liquidity at higit po sa lahat ay kailangan ng kumpiyansa ng market. Kung hindi po ito maisa sa katuparan, ay baka tuluyan ng mawalan ng saysay itong si Picoin. Sa panahong mabilis ang galaw ng crypto market, ay hindi po sapat ang pangako. Ang kailangan ay produkto na nagagamit ngayon at hindi sa malabong hinaharap. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.